Naging mainit nga na usapin ang kontrobersyang ito sa mundo ng social media at pati na rin sa buong bansa. Ngunit bago ang lahat ay kung hindi ka pa nakapag-subscribe sa ating channel na ito ay mag-subscribe ka na upang lagi kang maging updated sa ating mga bagong videos na ina-upload araw-araw. At pindutin na rin ang notification bell at syempre piliin na rin ang all upang maging aware ka kung mayroon tayong bagong video na nai-upload. At sa ating mga matatagal ng supporters or mga viewers ay maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsuporta sa ating channel. Huwag din pong kakalimutang mag-iwan ng like sa ating mga videos at syempre i-share na rin ito upang ang ibang tao rin na iyong kakilala ay maging aware din sa kung anong nangyayari sa ating bansa. At kung mayroon ka naman pong hinaing o di kaya opinyon, bukas po ang ating mga comment section para sa inyong mga komento. Muli po, maraming salamat po and God bless. Tayo na po ay panoorin ang buong video. Ito na, kumpisan mo na yan, Madam Corins. Habang sinusuri ni Pangulong Bongbong Marcos ang proposed 2025 budget, patuloy ang batikos sa panukalang ipinasa ng Kongreso. Para sa ilang mga retiradong opisyal ng militar at pulisya, hindi pinaprioridad ng spending bill ang seguridad ng bansa. Ang detalye mula kay Francis Folbe sa kanyang agenda report. Halos 200 mga retiradong opisyal ng AFP, PNP, PCG, uniform personnel, UP Vanguard, civil society at ilang concerned citizens ang pumirma sa open letter para kay Pangulong Bongbong Marcos. Dismayado sila sa umano'y mga hindi katanggap-tanggap na pagbabago sa 2025 budget. Aksaya lang daw ang mga pagbabago at maisasantabi lang ang mga mas kailangan ng mga Pilipino, kabilang ang national security. Hiling nila sa Pangulo, ibalik ang budget sa Bicameral Conference Committee para sa mas komprehensibo at transparent na assessment. Naku po. Kilala po ba ninyo yung mamang yan, yung nasa picture na yan? Kilala po ba ninyo yan? Yan daw po ay isang UP Vanguard na kung saan isa siyang loyalista ng mga Marcoses. Pero sa oras pong ito mga kareaksyon, siya po ay hayagan ng kanyang pagtutol. Ito po, pakinggan po natin. Isa sa pumirma sa open letter si Pablito Villegas ng UP Vanguard. Kwento niya, Marcos loyalist siya, pero hindi niya daw kayang tiisin na manahimik sa nakikitang problema sa pipirmahang budget. I think the president is being manipulated by some powers that be. No? I am with the president on this matter. I used to serve President Marcos Sr. and I believe this guy. I served this guy when he was governor. Oh, I think this man is a good one, but when he is being influenced, when he's manipulated because of bad politics, then maraganyan yung resulta. Dagdag ni Villegas, dalawa ang opsyon ng Pangulo. Pwedeng total veto o line veto. Pero ang inaasahan daw nila ay ang i-total veto at ibalik ito sa mga mambabatas. Pero hindi po yan ang nangyari. Wala pong veto ang nangyari, wala pong dinelay lang. Pero pipirman daw po yan bago mag-January 30. Ngayon, anong saysay o ano po yung nangyari kung halimbawa tayong lahat ay nagrereklamo? Hindi, papangit yan, hindi maganda yan, sabi ng mga militar, mga retired militar. Hindi maganda yan, pangit yan, wag nating anuin yan, wag yan, hindi. Makikinig kaya sa atin si Bangag? Makikinig kaya sa atin si Bangag? Palagay ko hindi po siya makikinig. Bakit? Takot na takot po siya kay Tambaluslos. Takot na takot po siya kay Tambaluslos. At balita ko, ito pakinggan natin mamaya, si former presidential spokes, Harry Roque. Pakinggan po natin mamaya si Harry Roque kung ano po masasabi niya dito sa nangyayaring pag-aalsa ng mga retiradong opisyales ng AFP, PNP at saka mga kasundaluhan natin at itong mga UP Vanguard. Pakinggan po natin mamaya bakit
walang magawa si Bangag kay Tambaluslos. Anong dahilan? Hindi totoo yung bunsong anak ni ni Palaka ay anak ni Tambaluslos. Hindi po totoo yun. Anak po ni Marcos Jr. yun. Kasi ang apelido nun, Marcos, hindi Romualdez. O hindi ko lang alam yung DNA. Line dito will absolve it eh. Doon pa rin yan. Hindi mo masusunod yung line dito yung political patronage. Hindi mo masusunod yung line dito yung mga iniquity, yung mga yung favoring the DPWH. Siguro to a certain extent. But this is ako hindi ko nga may Brad, si former Committee on Appropriations na author ng Syntax Law, si Congressman Ungab, who now belongs to the opposition. That is the worst budget he has ever seen in the last 15 years of his presence in Congress. Sa ngayon, nakabinbin pa rin sa tanggapan ng Pangulo ang budget para sa susunod na taon. Umaasa ang grupo ni Villegas na magiging patas at makapilipino ang gagawing aksyon ng Pangulo rito. Para sa agenda, Francis Polbe, Billionario News Channel. Naku po. Yan po ang sinasabi natin mga kareaksyon. Yan ang sinasabi natin. Wala pong pakialam si Tambaluslos kung si Marcos Jr. ay pirmahan niya yan at magwala ang mga tao. Dahil wala naman silang pakialam sa atin. Meron silang sariling mundo na ginagalawan. Basta pag may nakita silang pera, halimbawa nakita nila sa pilar, kukunin nila yan. Pag may nakita sila sa DBP, kukunin nila yan. Pag may nakita sila sa land bank, kukunin nila yan. Sa kakaltasan nila yan, yung sa DepEd, kakaltasan, dadagdagan yung DPWH. Para makagawa na naman ng flood control, mga 500 flood control na naman, 5,000 flood control. Anyway, ito, pakinggan po natin si Spokes sa Harry Roque kung bakit, anong dahilan at walang pakialam, kahit umalsa na, mag-alsa na ang mga tao, mag-alsa na ang buong Pilipinas ay wala pa rin pakialam. Wala pa rin pakialam yung administrasyong Bangag. Ito po, pakinggan po natin. Kinakailangan mag-exercise, kinakailangan itakbo at i-exercise yung spaghetti, yung hamon, yung potato salad. No? Potato salad. Alam ko ngayon ay napakadami nyo pang natira sa refrigerator. Kaya makakainin natin mula ngayon hanggang medianoche. Medianoche, magluluto na naman ng mga bago. Well, gaya ng sinabi ko dati, medyo malungkot ang Pasko namin, pero kinakailangan magtago. Kahit gano'n kang malungkot, kukulong ka rin ang Baluslos. No? Magtago ka, Brad. Mag-asawa lang kami magkasama, pero siguro that's God's way of giving us the opportunity na magsamang mag-asawa itong Pasko. No? First time nga na wala yung mga anak na. Because Junior, nalalagdaan pa rin niya ang budget dahil Webes na naman, Spokes Hour, anong pag-uusapan natin? Well, nabalitaan nyo na nagdesisyon na ang ating presidente, ang Marcos Jr., nalalagdaan pa rin niya ang budget dating ng 30 ng Disyembre. Anong ibig sabihin nito? Well, ibig sabihin nito talaga walang pakialam ang Marcos Jr. sa kapakanan ng ordinaryong mamamayan. Ito ang pinakakurap na budget at tinanggap niya buong puso itong kurap na budget nito. Siguro, pinagpaliban lang niya yung naunang pagpipirma niya kasi nagulat siya sa galit ng taong bayan. Pero ngayon siguro nakapag-usap na sila ni Tambaluslos at inassure siya ni Tambaluslos, huwag kang mag-alala, sa dami ng ayudang pamimigay natin, bibili natin ang loyalty ng mamamayan, pati na ng sundalo. Totoo kaya yan? Sa tingin ko, hindi. Pero malinaw na malinaw po ang pangunahing mensahe. Wala akong pakialam sa inyong mga mamamayang Pilipino. Meron akong pinagsisilbihan, hindi ang mamamayang Pilipino. So ano pa ang mensahe na nakukuha natin dito sa desisyon ng presidente na lagdaan itong pinakakurap na national budget? Well, unang-una, ang tunay na may hawak na kapangyarihan, Tambaluslos. Hindi ang presidente, hindi ang Lisa Marcos, si Tambaluslos. Si Tambaluslos daw po, balita ko po si Spokes Harry Roque, balita ko lang sa narinig ko, parang maraming hawak na video si Tambaluslos na pinambablockmail niya yata sa dalawang mag-asawa. Di ba? Yung parang yung pag ganun pa, tapos pagkatapos pag nakahay na sila,
ano na sila, yung palitan ng partner, ganun, palitan, oh. Baka meron siyang mga video, no, di ba? Ngayon, ang ano dyan, lahat ng gusto po ni Tambaluslos, sinusunod po ni Bangago, ano, hindi mo pipirmahan yan, o pipirmahan mo? Isang sagot. Pirma o hindi? Pirma. Ilalabas ko itong mga video. O, pipirma na po. Kamala, pipirma na, o. Di ba? O, ba't ano, sa ano na po, sa December 30 na po pipirma kasi nagwawala po ang mga tao. Pero pipirmahan mo yan, ha? Pipirmahan mo. Opo, pipirmahan ko. Huwag po ninyong ilabas yung mga video. Ganun ba yun? Bakit? Di ba? Si Tambaluslos ang pangunahing nakinabang doon sa pagbabago ng budget. Dinoble niya ang budget ng Kongreso. Di ba pinablish sa dyaryo kung magkano nakukuha ng mga congressman? 30 million pa lang sa opisyal na budget ng gobyerno. Pero dahil dinoble niya, 60 million. Ay bukod pa yan yung sinasabi ko na tagwa 1.5 billion sila na infrastructure na 50% binubulsa nila. So 750 plus 60, 810. Meron pa yung tupad at saka AX. So 820 million kada taon ang kikitain ng kada kongresista. Di ba? Naku po, kulang-kulang 1 billion yun, mga kareaksyon. Sino ba mga angal? Wala na nga angal dyan. Sige na, pirmahan mo na yan, Pangulong Bangag. Kasi pag hindi mo pinirmahan yan, maraming mga kongresista ang babaligtad sa'yo. Ngayon, pag bumaliktad sila sa'yo, anong mangyayari sa'yo? May impeach ka, pirma! pirma na magwawala ng taong bayan! Siyempre, ang pangunahing nagpatunay na siyang tunay na merong kapangyarihan, ang Tambaluslos. Susuportahan siya ng kanyang mga kasamahan ngayon sa Kongreso dahil limpak-limpak na salapi ang binigay niya sa kanila sa panahon na nangangailangan sila ng pera pamudmud sa taong bayan. Dahil ito nga po ay panahon ng eleksyon. Well, bukod po dyan, ang susunod na mensahe ay hindi lang pinakamalakas ang Tambaluslos, may hawak ang Tambaluslos kay Marcos Jr. Ano kaya yon? Malay natin, baka meron siyang mga video rin, gaya ng video na pinalabas ni Maharlika. Alam mo, maski akong pinagbibintangan na naglabas niyang video na yan, ang katotohanan, galing lang yan sa napakalapit kay Marcos Jr. Dahil sino ba naman na makakakuha ng ganyang video na sumisinghot ang presidente kung hindi isang taong napakalapit? Ano kaya ang hawak ni Tambaluslos kay Marcos Jr. na talagang lahat ng gusto ni Tambaluslos pinagbigyan? Miski narinig naman ng presidente yung sigaw ng taong bayan na ayaw nila ng pinakakurakot na budget sa talambuhay sa kasaysayan ng Pilipinas. Di po ba? Ayaw po ng taong bayan ang pinakakurap na national budget sa kasaysayan ng ating bansang Pilipinas. Ngunit wala pong magawa si Bangag, wala po siyang magawa. Anong gagawin niya? Kukunin niya yung ballpen na napakamahal, ipirma niya yan. Di ba? Kahit naman na tumutol siya, wala naman siyang naiintindihan sa nakasulat dun eh. Ano ba natapos niya? Second year college. Ano nga lang niya sa GAA? Sa yung mga ano na yan, yung GAA, yung NAP ba yan, Basta't wala siyang alam dyan, pirma na ng pirma, walang yaka. Basta't may pulburon, masaya na ako. Alright. Nagwagi ang Tambaluslos at siya ngayon ang pinakamakapangyarihan sa bansang ito. Ano pang mensahe? Well, bukod dun sa talagang si Tambaluslos ang namumuno sa ating bayan, talagang takot ang presidente sa mga mambabatas, sa mga congressman at senatong. Bakit? Siyempre, nandiyan magmumula ang impeachment. So kapag binusog rin niya ang mga congressman na siyang mag-hain ng impeachment, yung kanyang pulboronic video, hindi po pwede maging basihan para magsampa ng impeachment. Dahil nabili na niya ang loyalty ng mga congressman. At siyempre, kung makalusot man yan, nandun na rin ang mga senatong. Kasi mga senatong, di ba, una, umaayaw sila sa AKAP. Biglang binigyan ng 5 billion, tumahimik na, tagto 200 million na AKAP. Alam niyo yung AKAP na yan, nakakaiba yan kasi kongresista at senatong lang mamimigay, hindi yan pamimigay ng DSWD. Ang DSWD, AX, ang DOLE, tupad.
Pero yung akap talaga, mga mambabatas lang mamimigay niyan, nalabag doon sa desisyon sa kaso na hinain ko. Yung Belica versus Executive Secretary, kung saan sinabi talaga ng Korte Suprema na ang mga mambabatas wala nang pakialam matapos nila maipasa ang pangtaunang budget. So, ang susunod na mensahe dyan, bukod sa pinakamalakas at pinakamakamangyarihan ang ating tambaluslos, ay takot ang Marcos Jr. sa mga mambabatas dahil naririyan ang impeachment at posibilidad na pwede siyang matanggal sa anong mga issue. Pulboronic issue. Nangunguna yan kasi yan po ay betrayal of public trust. Bakit? Trabaho ng presidente na magpatupad ng batas. Kapag di mo pinapatupad ng batas, syempre betrayal of public trust yan. Pangalawa, yung paggasta ng pera ng PhilHealth na sang-ayon doon sa batas na aking sinulong, kaya alam ko yan inside and out, hindi po pwede gamitin kundi para pababain lamang ang mga contribution ng mga miyembro o di man kaya taasan ang mga benepisyo ng miyembro. Hindi yan po pwede ibalik sa national government at pondohan ng unprogrammed funds. Okay? So, yan ang napakalakas din na mensahe. Takot ang Marcos Jr. sa impeachment sa Kongreso. Ano pang mensahe? Ininsulto niya ang militar. Dahil dun sa pagtaas ng kanilang subsistence allowance na 200 pesos per head, humigit kumulang 10,000 isang taon. Bakit ininsulto? Akala niya, mabibili niya yung loyalty ng ating mga kasandaluhan sa halagang 10,000 kada taon. Naku, insulto po yan. Dahil alam niyo itong mga militar na ito, bago sila pumasok ng militar at pagkapasok nila ng militar, isang paan nila nandun na sa libingan. Dahil inaalay na nila ang buhay nila sa inang bayan. Dahil dito nga sa ating bayan, merong sinasabi ng Guinness Book of World Record, the longest running insurgency na ang kalaban nga natin mga teroristang si PPNPA na ngayon, ayun, naghaharing uri kasama ni Tambaluslos sa Congress na nagpakulong pa sa mga bemedaled military officers gaya ni Wilkin Villanueva at ni Colonel Grijaldo. No? Mantakin niyo yan. Yung kalaban ng gobyerno ang siyang nagpakulong sa mga nag-aalay ng buhay para sa inang bayan. Hindi po katanggap-tanggap yan. At sa tingin ko, ang mensahe na isa pang pinararating ng presidente nang siya ay pumirma or pipirma dito sa budget neto, kaya kong bilhin ang loyalty ng militar. Yan ang akala niya. Tignan natin kung anong mangyayari sa Enero. At nababasa niyo ba yung mga open letter ng mga opisyalis ng militar? Bagamat sila ay mga retirado, siyempre yung mga active hindi naman pwedeng pumirma. Yan ay talagang dahilan para sila mawalan ng hanap buhay. Pero yung mga retirado, I am sure, talagang kapareho din ang damdamin ng mga nasa active service. Except na lang, siguro, yung Browner. No? Alam naman natin na talagang super sip-sip sa mag-asawa. Ano pang mensahe na pinararating ng presidente? Well, walang halaga ang kalusugan ng mga Pilipino. Yun! Wala akong pakialam kung mamamatay kayo sa kahirapan, pero yung zero budget ng PhilHealth, hay nako, tanggapin na natin yan na realidad. Dahil itong presidenteng ito, palibasa, anak ng magnanakaw na diktador, at talaga naman nagpasasa sa kaban ng bayan, hayan, walang pakialam sa kapakanan ng mga mahihirap na nagkakasakit, kaya hindi niya ginalaw ang zero budget ng PhilHealth. Bukod pa dyan, wala rin akong pakialam dyan sa mga public school students natin at mga nag-aaral sa state university and colleges na binawasan ng budget para doon sa libreng tuition na ating sinulong. Unang-una, bakit siya makikialam dyan sa mga public school students na yan? Mga anak naman niya, mga anak mayaman at hindi kinakailangan pumasok sa public school. Hayaan mong mawala ng computer yung mga hinayupak na mahihirap na yan. Dahil yung mga mahihirap na yan, yan ang mga nagre-rebelde laban sa mga Marcos regime. Yan ang mensahe. Kaya hayaan natin na malabag ang saligang batas at hindi masunod ang sa ating saligang batas na dapat ang pinakamataas na budget na pupunta sa DepEd. Diba malinaw yung mensahe niya yan? Ako bilib din po ako dito kay Spoke Sari Roque. In fairness, wala po siya sa bansa. Mahirap po ang kalaki, nagtatago siya eh. Kasi inahabol siya ng tuwad ko eh. Ngayon, bilib ako sa kanya, sa kanyang paninindigan
Para, alam nyo, kung siya naging senador, palagay ko, isa siya sa mga masasabi kong traditional politician. Hindi, joke lang po, joke lang. Masasabi kong iba siya eh. Kaya, ang masasabi ko lang sa kanya, talagang saludo po kami sa iyo, sir. Hindi kayo tumitigil. Ginigipit na kayo ni Tambaluslos. Ginigipit na kayo ng Tuwadcom. Ginigipit na kayo ng gobyernong ito. At ikot ng tumbong ninyo kung saan na kayo nakarating na bansa. Pero tingnan po ninyo, tingnan ninyo. Napaka vocal pa rin niya para ipagano yung bayan natin, ipagtanggol yung karapatan natin, Saludo po kami sa sir. Lagdaan nitong pinaka-kurakot na budget sa talambuhay sa kasaysayan ng Pilipinas. At siyempre, dahil ang number 1 ngayon na budget ay napunta sa DPWH, again, makikinabang na naman ang mga congressman at senatong. Yan ay, pa rin, consistent doon sa akin sinasabi na talagang ang naghaharing uri, si Mr. Speaker, dahil karamihan talaga na makikita dyan ng 50% ng tongpats ay mga kongresista. Siyempre, nandyan na rin mga senador, o 24 lang sila, mas importante siguro kay Marcos Jr., yung mga senatong na 318. No? At saka, ang malinaw na malinaw pang mensahe na pinararating, walang pakialam ang Marcos Jr. sa inyong saligang batas. Gaya ng lalabagin niya ang karapatan at linabag niya ang karapatan ng tao na nakasaad sa saligang batas. Gaya ng karapatan ko na sa isang congressional hearing ay tinatanong ng mga bagay-bagay na wala namang kinalaman sa investigasyon na ginagawa, yun po, binaliwala niya ang saligang batas. Walang importansya sa kanya yung saligang batas na yan. Inaapak-apakan lang niya, yuyurak-yurakan, gaya ng ginawa ng kanyang ama doon sa ating 1935 Constitution. At dahil itong 1987 Constitution, si Cory Aquino gumawa niyan, pues gamitin niya na pamuna sa puwet. Kaya hindi sinunod ang nakasaad sa ating saligang batas. Di ba't katotohanan lang naman lahat yan? Masakit sana tatanggapin ng mga ordinaryong Pilipino, pero ganyan po ang ating presidente. Sumatotal, ano ang mensahe sa desisyon ng ating presidente na lagdaan ang pinakakorap na budget sa ating kasaysayan? Pinakamalakas na pinuno ngayon si Tambaluslos. Wagi ang senatong at congressman na doble ang kanilang budget, hindi lang po yan. Tinaasan pa ang kubra nila sa infra project dahil naging number 1 na sa budget ang DPWH. Ang militar, pwedeng bilhin yan. Kaya huwag kayo mag-alala na magkukuyan. Bibiling ko yan ng 200 pesos kada araw. At siyempre, yung saligang batas na yan, pamunas lang yan sa puwet dahil hindi yan lidagdaan o hindi yan produkto ng kanyang ama. Ang kanyang gusto lang niyang saligang batas 1973 Constitution na ang ama niya ang bumuo. Yan po ang malungkot ng mga mensahe ng desisyon ng ating Marcos Jr. na lagdaan ang pinakakorap na budget sa ating kasaysayan. Nagkaroon po ng open letter ang mga retiradong militar at humihingi ng pagkakataon na remedyohan itong pagkakamali ng Kongreso. Pero ito po ay hindi napakinggan. Tuloy pa rin ang bonanza ng mga senatong at congressmen at iba pang politiko. At siyempre, huwag natin kalimutan na pati ang ating presidente nakinabang. Bakit? Tinaas ng kalahati ang kanyang budget. Abay, 10 billion ang hiningi, ang binigay 15 billion. Di ba kalahati yan? Saan pupunta na naman yan? At karamihan ng budget ng ating Marcos Jr., confidential funds na hindi kinakailangan i-liquidate dahil otherwise hindi siya tatawaging confidential funds. So mga kaibigan, ito po ang resulta kapag ang mga taong bayan ay nananahimik at hindi nakikialam sa pang-araw-araw na mga desisyon na ginagawa ng kanilang. Laki po nun, 15 billion. 15 billion, mantakin mo yung 15 billion. Confidential fund, 15 billion. Sabihin na lang natin na sa loob ng isang taon, gumagagastos ka ng mga 3 billion sa confidential fund. Meron ka pang 12 billion.
Yung 12 billion na yun, divided by 12, 1 billion. 1 billion per month ang sahod. Saan ka pa? Mga liderato. Ang resulta, igigisa tayo sa ating sariling mantika, yuyurakan ang ating karapatan, at lalamunin ang kaban ng bayan. Ang tanong, anong inaantay ninyo? Magbubulag-bulagan pa ba kayo? Nagbibingi-bingihan pa ba kayo? Mabuti na lang ang Iglesia ni Cristo sa 13th of January magkakaroon ng rally laban sa injustice. At ito nangyari sa ating budget, ito po'y injustice, ito po'y insulto sa katalinuhan at pagkatao ng lahat ng Pilipino. Sumali po tayo sa rally at maghusga kung dapat bang manatili sa pwesto itong presidente na binaliwala ang kapakanan ng sambayanang Pilipino. Pasensya na po kayo ha, medyo heavy ang ating message, pero ito po'y napapanahon naman dahil nga dun sa desisyon na lagdaan itong pinakakurakot na budget sa ating kasaysayan. Well, ganun pa man, hayaan na natin ang gobyerno, tayo magdesisyon, at pag tayo magdesisyon, sigurado po ako, magkakaroon tayo pa rin ng Happy New Year dahil mawawala na ang mga baboy sa ating gobyerno. Ito po ang inyong spokes ng bayan. Napakaganda po ng sinabi po ni Spokes Harry Roque na kung saan talagang parang ang lumilitaw po ngayon, ang nakikita-kita niya sa ating bayan, ang pinakamakapangyarihan si Tambaluslos. Alam po ninyo yung tinatawag nilang People's Initiative. Doon po nagsimula lahat yan Yung inimbestigan uli si Pangulong Duterte, inimbestigan si BP Sara Duterte. Doon nagsimula yan doon sa People's Initiative. Nung tumutol, tapos tumutol pa si Kibuloy, o yun, tinrabaho si Kibuloy, tinrabaho si Harry Roque, tinrabaho lahat ng dapat trabahuin sa mga kaalyado ni Pangulong Digong. Tapos ngayon, tinatrabaho si Digong, si Sara, at saka si Pulong. O di ba? Tinatrabaho po sila ngayon. Lahat po sila ay talagang kasama dun sa recommendation ng committee report ng TUADCOM na dapat kasuhan o nirekomenda sa DOJ na kung saan talagang parang merong probable cause o meron silang mga ebidensya at kinalaman sa nangyaring EGK, drug trade, yung BP Confidential Fund. O tingnan yung mga katarantaduhan nila yan. Pero anyway, mga ka-reaction, makikita po natin dito na si Attorney Harry Roque, talagang nananatili po siyang bokal, nananatili siyang nagsasalita, at nananatili siyang nakikipaglaban para sa taong bayan. So, kudos po sa inyo, Senator Attorney Harry Roque, no? Sayang at hindi ka nanalo, tsaka si Attorney Sal Panelo. Marami pang mga matitinong mga kandidato noon na dapat ay nanalo, ngunit natalo sila. O ngayon, si Senator Congressman Rodante Marcoleta, para yatang tinatrabaho siya ng administrasyon, hindi siya sinasama sa mga survey. So hindi siya sinasama talaga sa mga survey. Pero number 1 siya.